Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin na ngayon, bigyan ng reaksyon ang pahayag ni Senate President Chis Escudero tungkol sa panawagan ng Pangulong Marcos Jr. na isang tabi ng politika at pinuri niya ang offer, ang humility ni President Marcos Jr. of reconciling with the Dutertes. Okay? So mamaya mayroong reaction din ni Joey Di Bibre tungkol nito. Basahin ko. So, unahin natin si Chis Escudero. Ito ang kanyang post sa kanyang official Facebook page. Sang-ayon ako sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na isang tabi ang politika at ituon ang pansin sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang galing nila, no? Ang sarap pakinggan itong mga statements nila. Tama po siya, our country's leaders cannot afford to be consumed by politics when so many of our kababayan struggle simply to make ends meet. Makarelate ba sila sa mga mahirap itong mga kung senador na ito, presidente? Naghihirap ba kayo? Kayo ang namumulitika eh. I appreciate that the President had the humility to recognize that the recent election results reveal that our countrymen are weary of the conflict and want a government focused on their needs, not distracted by the drama of politics. Sino bang nagdrama? Di ba ang mga kakampi ng presidente na inimpeach ang BP Sara na inapura? Pahayag yan ni Congressman Toby Chanco. Sinong nagdadrama? Sabihin mo sa kakampi ng presidente. Silang nagsimula ng drama. Sinong nagpakidnap? Nagparesto kay Pangulong Duterte? Di ba? Mga drama lahat yun. Sabihin mo sa kanila. Saan naman in admitting that he is open to reconciling with the Vice President and the Duterte family, he reminds us that the welfare of the Filipino people should always take precedence over personal differences and partisan disputes. Anong gusto nyo? Kaming mga nagmamahal kay Tatay Digong, kalimutan na lang namin siya, pabayaan na lang namin siya na mabulok doon sa The Hague. Kalimutan na lang. Tapos wala kayong gagawin. Ang madaling magsalita, madaling mag-post. Kaya lang, makarelate ba kayo sa millions of Filipinos, mga diehard Duterte supporters na nagmamahal kay Tatay Digong? Nakita nyo ba o nagbulag-bulagan lang kayo doon sa millions na nag-celebrate sa birthday ni Tatay Digong noong March 28? Tapos kalimutan na lang, nakakulong si Tatay Digong doon. Ganun ba yun? Malinaw po ang mensahe ni Presidente, now is the time to build bridges. Sinong sumira sa tulay? Di ba kayo? Not to burn them. We owe it to our people to rise above division and do better together for the sake of our nation. Nation kayo dyan. Kayo ang sumisira. Okay. Tingnan natin basahin natin itong kay Joey Di Bibre. BBM was forced by circumstances to eat the humble pie. It was not humility. He was left no choice but to swallow the fact that the Duterte support base is solid as rock. Anong resulta sa eleksyon? Mindanao, buong Mindanao, and some parts of Visayas, halos walang nanalo na alyansa. Nagmata kayo. Nagising sa katotohanan. Solid ang Duterte base. Resulta ng survey ng WR numero. 40% sa mga respondents consider themselves Duterte supporters. 15% lang ang Marcos supporters. 13% lang ang Robredo supporters. The rest, 31%. Neutral. Anong gusto nyo sa 40%?
magtahimik na lang, kalimutan. Inimpeach na walang katuturan ang Vice President, ipinakulong sa ibang bansa ang dating Pangulo. Ganon ba yon? Reconciliation na lang? Oh, come on. Oh. The bridge was built in 2022, correct? BBM destroyed it. Oh, not really BBM. Sino ba yung ano? Oh, tuloy ko lang ha. And now, he wants to build it again. Anong akala nyo sa Unity Bridge? Lego? Mga or-or? Ang ganda! Unity, may bridge. Matibay. Maraming umasa. Kailang, sinong sumira? Oh, dahil sa isang tao dyan na grabing ambisyon magpresidente. O anong ginawa ng Pangulo doon sa tao na yon? Wala. Pinabayaan lang niya. O inimpeach ang Vice President para matanggal, para hindi na makatakbo sa 2028. Yun po, nasira ang bridge. O gusto nyong build bridges again? Oh, come on. Kayo ang nagsimula. Kaya tama dito kay Joey De Vibre. Tapos gagamitin yung excuse sa pagsasantabi ng politika ay kaming taong bayan. Mga tarantado pala kayo eh. 2023 pa lang. Sinasabi na ng taong bayan na tigil-tigilan nyo na si Inday dahil binoto namin yan. Nakinig ba kayo? 32 million bumoto kay Inday Sara. It will take more than your willingness to change the mind of the people. Reverse all the damage you have done to the country and bring PRRD home. Perhaps at this point, we may consider reconciliation. Correct. Not unless na yung Pangulo hanggang salita lang siya na, yes, reconcile na tayo, kalimutan na natin ang politika, magtulungan tayo, ayoko ng gulo, gusto kong makipagkaibigan. Yes! Gusto rin namin makipagkaibigan, mga Duterte supporters. Kaya lang, patunayan ninyo. Gawa kayo ng paraan, mapabalik si Tatay Digong. Ganon yung kasimple. Pag, anong gusto nyo? Pabayaan naming mabulok sa kulungan si Tatay Digong. So, hanggang salita lang yung reconciliation na yan, pag wala kayong gagawin na mapabalik si Tatay Digong, as simple as that. Pabalikin nyo siya, then pwede mag-reconcile. Why not? Kalimutan ng politika, why not? Impeachment, sige, tuloy ninyo. Kaya gusto ni BP Sara ng matuloy yung trial niya. Gusto niya, no problem. Ituloy ang impeachment. Yun lang, si Tatay Digong, pabalikin nyo at magkaroon na po ng reconciliation.